In this video, pag-usapan natin ang mga dahilan kung bakit gugustuhin ng isang kumpanya na isama si Bitcoin sa kanilang balance sheet na usap-usapan sa crypto community ngayon. Maraming mga company ang nakakita sa tagumpay ng MicroStrategy dahil sa pag-i-invest nila kay BTC. At hindi maiiwasan na isipin ng marami na maraming mga company or corporation ang posibleng sumunod sa yapak ng MicroStrategy. So pag-usapan natin yung benefits na makukuha ng isang kumpanya dito at yung risk na kailangan din nila i-consider. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So ano ba muna ang corporate balance sheet? Ito yung financial statement na nagpo-provide ng overview of a company's asset, liabilities, and equity at a specific point in time. Nakakatulong ito sa mga stakeholders na maunawaan ang estado ng company pagdating sa kanilang liquidity and ability to manage risk. Traditionally, ang balance sheet ay binubuo ng mga stable and predictable assets like cash, short-term investments, or bonds. Nagpo-provide ito ng security and liquidity na nagbibigay sa kumpanya na ma-meet ang kanilang mga financial obligations or fund new projects. At si Bitcoin, binago nito ang traditional setup na nakasanayan by introducing a highly volatile and speculative asset into the mix. Ang pinakakilalang company na gumawa nito ay ang MicroStrategy, isang software company na nagdesisyon na isama nila si Bitcoin sa kanilang corporate balance sheets noong 2020. Sa panahong ito, nag-announce si Michael Saylor na gagamitin nila si Bitcoin as a primary reserve asset. Ginustify niya naman ang desisyon na ito kasi naniniwala siya na si Bitcoin ay magagamit as a hedge against inflation. Ito yung action na pwede niyang magawa sa patuloy na pagbaba ng valuation ng fiat currency. At ang naging resulta nito ay groundbreaking. Dahil sa kanilang Bitcoin purchase, ang company ay naging hybrid entity at traditional business na merong characteristic of a cryptocurrency investment firm. Dahil sa success ng MicroStrategy, tinitingnan na ngayon ng iba pang mga company kung pwede nga ba magsilbi si Bitcoin as a viable alternative cash reserve. Bukod sa MicroStrategy, nandyan din ang Tesla na noong early 2021 ay nag-announce sa kanilang investment of $1.5 billion in Bitcoin. Dinescribe ito ni Elon Musk na a way to maximize return on idle cash. Ganon din ang Square ni Jack Dorsey. Nag-invest din ito ng millions kay Bitcoin. Nakikita ito ng company as an instrument of economic empowerment and an integral part of its long-term strategy. So ano naman ba ang kadahilanan para magdesisyon ang isang corporation na mag-invest kay BTC? Una is yung inflation hedge. Ang central bank sa buong mundo ay patuloy na nagpiprint ng money to stimulate economies. At ang resulta niyan ay ang inflation, ang pagbaba ng value ng fiat currency. Bitcoin can offer as a hedge against inflation dahil meron lang itong fixed supply of 21 million coins. Bitcoin's scarcity ensures that its value is not eroded over time. Pangalawa is portfolio diversification. Sa traditional balance sheet kasi, madalas nakarely ito sa cash and bonds. So kung mag-a-allocate ang isang kumpanya ng portion ng kanyang asset kay Bitcoin, nagkakaroon ng diversified asset holdings, potentially reducing the overall risk of their portfolio. Pangatlo, potential high returns. Ang historical performance ni Bitcoin is nothing short of remarkable. Over the past decade, consistently nito ina-outperform ang mga traditional assets like gold, equities, and bonds na mag-o-offer ng exponential growth sa mga mag-i-invest dito. Pang-apat, market position. Kapag ang isang corporation inadapt si Bitcoin, it can signal that a company is innovative and forward-thinking na mag-e-enhance sa brand image nito, especially among younger, tech-savvy investors and customers. At panglima, global accessibility. Si Bitcoin nag-ooperate ito on a decentralized blockchain. Kaya naman ito ay accessible 24/7 without reliance on traditional banking system. Ang global liquidity na ito ay posibleng maging advantage for multinational corporation. Pero bago gawin yan ng mga corporation, bago sila tumalon kay Bitcoin, pag-aaralan muna nila ito kasi hindi sila pwedeng mag-focus sa potential high reward na mai-offer nito. They also need to consider the risk associated kay Bitcoin.
Bitcoin. Una na nga dyan is yung price volatility. Bitcoin is notoriously volatile. Ang price nito ay pwedeng mag-swing ng 10% or more in a single day na pwedeng magdulot sa significant gains or losses. Para sa isang corporation, ang volatility na ito ay maaaring mag-introduce ng financial instability and complicate forecasting. Isa pa, regulatory uncertainty. So sa US, dahil si Trump ang nanalo, posibleng magkaroon na ng malinaw at maluwag na regulation kay BTC. Dahilan para mas dumami pa ang tumanggap kay BTC, pero other country, government worldwide, wala pang malinaw na regulation. So depende sa corporation, they need to consider this aspect. Also, accounting challenges. Accounting for Bitcoin is complex. Ang standard treat kasi sa cryptocurrency ay intangible asset. Ibig sabihin, nagre-require ito sa mga company na i-record yung impairments kung ang price ay bumagsak. Hindi nila pwede i-record yung gains kapag tumaas naman yung price. So challenge ito sa mga companies na mag-hold ng Bitcoin. However, noong October 2023, ang Financial Accounting Standard Board, FASB, ay nag-introduce ng fair value accounting for cryptocurrencies na magsisimula naman sa 2025. It means yung mga US companies ay magagawa ng mag-report for gains and losses, allowing for a more accurate representation of Bitcoin's value on balance sheet. Isa pa is yung security concerns. Kailangan ng isang company ay merong advanced cybersecurity measures para maiwasan yung pagkawala ng private keys or makaranas ng hacking incident. So ito yung mga kailangan i-consider ng mga corporation bago sila magdesisyon na maisama si Bitcoin sa kanilang balance sheet. Mas mataas na yung chance nito na mangyari dahil sa posibleng magandang policy na ibibigay ng US. At kapag nangyari yon, ang mga ibang bansa ay pwedeng sumunod sa ginagawa ng United States. So ang pinag-uusapan lang natin dito ay ang corporate balance sheet. Iba pa yung strategic reserve asset ng isang bansa. At ang mga narrative na ito ang posibleng magtulak sa patuloy na pagtaas ng halaga ni BTC in the long term. So maraming malalaking company sa Amerika, alinman sa kanila ang mag-announce na isasama nila sa kanilang balance sheet si Bitcoin, then it will fuel further the positive sentiment in the market that could send Bitcoin to unprecedented heights. So it's just a speculation na posibleng mangyari in the future. Katulad dati, we are speculating sa possible approval ng spot Bitcoin ETF at nangyari yon. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.